Doming, sa haba-haba ng paglagi ko dito sa Surigao del Sur, sa inyong kumpanya, marami na akong natutuhan. At sa katunayan, mahalaga itong mapanood ng ating mga kabayan, lalo na sa Agri 7, makatulong tayo na maunawaan nila kung ano ang tungkol sa nangyayari dito sa ating kagubatan, kung paano pamamahalaan. Palagay ko, baka kung mapanood ito ng ating mga mambabatas, makatulong ito sa paggawa ng isang batas na katulad nung example nung piko, di ba? Kaya lang, pagkaramba ng harvesting, ano naman ang ginagawa ninyo? Pagkatapos natin katanim ng harvesting, dapat meron tayong tinatawag na supplemental planting. Yun yung pagtatanim sa mga nabuksan pagkatapos ng harvesting. At hindi lamang yun, meron pa tayong tinatawag na enrichment planting. Tinatanaman din natin yung mga lugar na dati nang bukas. At nang sa gayon ay babalik ng ating mga tanim sa kagubatan. Gaganda uli. At gaganda uli ang ating kagubatan sa pamamagitan ng enrichment planting. Alam ba ninyo kung saan unang gumamit ng selective logging? Ang Basilan Working Circle sa Basilan City na may 33,633 ektaryang kagubatan ang kauna-unahang gumamit ng selective logging. Si Forester Nicanor Lalog ang kauna-unahang gumawa ng forest management plans para sa kumpanyang ito. Mahal kong kaka, talaga palang malaki ang kaibahan nitong likas-kayang pamamahala ng kagubatan. Sabi nga ni Doming, hindi natatapos sa pag-aani ang gawain nila dito. Dahil matapos mag-ani, kailangang pangasiwaang mabuti ang gubat para siguradong may maaani muli mula rito. Ang pangangasiwa ng gubat pagkaani may dalawang bahagi, ang tinatawag na supplemental at enrichment planting, at iyong timber stand improvement. Parehong mahabang proseso ang mga ito, kaya siguro ang maikukwento ko na lang sa iyo ngayon ay yung supplemental at enrichment planting. Pagkatapos umani ng puno, kung hindi lumabis ang pagkasira sa mga residual trees o ang mga iniwang batang puno, kung hindi kinaingin ang puok na pinag-anihan, tiyak na lalago muli ang gubat pagkatapos ng 35 taon. Ngunit maaaring paikliin ang paghihintay sa pamamagitan ng sistemang muling magpapalago ng gubat sa lalong madaling panahon. Tinutukoy dito ang supplemental at enrichment planting. Dahil sa sistema ng pag-aani ng troso, maraming bahagi ng gubat ang makakalbo. Naririyan ang landing site o ang pagbabagsakan ng mga troso mula sa stump site. Kadalasan ang sukat nito ay 35 metro palibot ng spar tree. Naririyan ang mga cableways o ang daanan ng troso kapag dinadala mula sa pinagputulan o stump site patungong landing. Kadalasan ito ay may habang 70 metro at may lapat na 10 metro bawat isa. Naririyan din ang mga skidder roads o ang daanan ng skidder kapag hinihila ang mga troso mula sa stump site patungong landing. Bukod sa singlapat ng traktora ang mga skidder roads, ang lupa dito ay lubos na nabubulabog. Ang lahat ng ito sa halip na tubuan ng mga puno ay maaaring tubuan na lang ng damo at ibang tanim na hindi kailangan. Upang madagdagan ang dami ng kailangang puno at upang maproteksyonan ang lupang nakatiwangwang sa lalong madaling panahon, ang mga lugar na nakalbo ay maaari ng taniman ng mga puno. Ang prosesong ito ay tinatawag na supplemental planting. Bago pa man umani, mapapansin na sa inventaryo na hindi lahat ng bahagi ng gubat ay malago. May mga bahagi ang gubat na kung tawagin ay low density o mga lugar na kaunti lang ang tumutubong puno. Ang mga lugar na ito ay maaaring taniman upang lalo pang dumami ang aanihin. Enrichment planting naman ang tawag sa pagtatanim ng mga puno sa mga bahagi ng gubat na hindi gaanong malago. Ang tamang panahon ng pagtatanim ay pagkatapos ding umani, kasabay ng supplemental planting upang sabay-sabay ang pagtubo ng mga puno. Maaaring magtanim ng premium plantation species tulad ng bagras, falcata o mangium na mabilis tumubo at maaaring pakinabangan sa loob ng 10 taon.
O ang natural forest dipterocarp species tulad ng white at red lawaan, mayapis, bagtikan at iba pa na mas mataas ang presyo ngunit mas mabagal tumubo at maaring pakinabangan makaraan pa ang 20 taon. Ang pagtatanim ng puno ay alinsunod sa sistema ng pagtatanim sa plantation o ang line planting. Ang mga punla ng fast-growing species ay nakalinya ng mga may pagitang 1 metro sa loob ng linya at 10 metrong pagitan ang bawat linya o 1 by 10 meters. Ang mga dipterocarp species naman ay gagamit ng 2 by 10 meters. Tulad sa plantasyon, ang mga itatanim na puno ay kailangang sabayan ng fertilizer na nakalagay sa plastic bag na may butas upang mayroong baong sustansya ang punla sa unang 2 taon. Ang mga lumalaking puno ay kailangang tanggalan ng damo tuwing 3 buwan at tanggalan ng mga baging pagkalipas ng 1.5 taon. Pagdating ng 2 hanggang 6 na taon, putulin ang mga mahihinang puno upang lalong lumaki ang malulusog na puno. Tabasan ng mga sanga ang magagandang puno upang lalong tumuwid ang katawan. Kung plantation species ang tinanim sa supplemental at enrichment planting, pagdating ng 10 taon ay maaari ng anihin ang mga punong itinanim. Iwanan ang mga dipterocarp species na itinanim, lalo na ang mga likas na tumutubong dipterocarps. Mag-supplemental at enrichment planting muli ng plantation species at maghintay muli ng 10 taon. Sa panahong ito, nakalipas na rin ang 20 taong paghintay sa mga residual trees na iniwan noong unang nag-ani sa gubat. Nasa hustong gulang na ang mga itinanim sa supplemental at enrichment planting at ang mga residual trees sa natural forest. Sabay na ngayong aanihin ang mga puno. Kung dipterocarp species ang gagamitin sa supplemental at enrichment planting, merong ilang gabay na dapat isaalang-alang. Ang mga dipterocarp species ay namimili ng taas at ng lugar na pagtatamnan. Merong 4 na elevasyon ang pinagpipilian ng mga dipterocarps. Ang Class 1 na may 80 hanggang 400 meters above sea level. Ang Class 2 na may 401 hanggang 600 meters above sea level. Ang Class 3 na may 601 hanggang 800 meters above sea level. At ang Class 4 na may 1,000 meters above sea level. Meron namang 4 na bahagi ng gubat na hiyang ang ilang dipterocarps. Ang mga tagaytay o ridges, ang mga dalisdis o side slopes, ang mga lambak o valleys, at ang mga lugar na malapit sa sapa at ilog. Sa kasalukuyan, kakaunti pa lang ang mga seedling ng dipterocarp species, kung kaya't mainam na pag-aralan din kung paano ang pagpaparami nito. Maaaring magparami ng mga dipterocarp seedlings sa pamamagitan ng pagpapasibol ng buto, pangongolekta ng wildlings, at pagpapaugat ng mga cuttings. Madaling mamatay ang mga buto ng dipterocarp, kung kaya't dapat itanim kaagad ang mga ito. Tanggalin muna ang pakpak at bahagyang ilubog sa lupa. Mangolekta naman ng mga wildlings pagkalipas ng ilang araw na pag-ulan habang malambot pa ang lupa. Ginagawa ito upang hindi maputol ang mga ugat pagbunot. Ilagay ang mga wildlings sa loob ng plastic bag na may lamang basang dyaryo. Ginagawa ito dahil kailangan ng mga dipterocarp wildlings ang maraming halumigmig. Itanim kaagad ang mga wildlings sa seedling pots. Ang mga cuttings naman ay nanggagaling sa isang hedge orchard. Merong 3 paraan ng pagpapaugat ng mga cuttings. Ang bubble bath method, ang continuous mist spray method, at ang polypropagator. Depende sa kakayahan ng kooperatiba o kumpanya, ang lahat ng paraan ng pagpapaugat ng cuttings ay epektibo. Ang bubble bath method ay gumagamit ng tubig bilang rooting medium. Ilagay lamang ang mga cuttings sa isang holder. Ilatag ang holder na may cuttings sa bubble bath tub. Takpan ang bubble bath tub upang hindi mainitan ang mga cuttings. Ang continuous mist spray method naman ay gumagamit ng buhangin bilang rooting medium. Itusok lamang ang mga cuttings dito at patuloy na diligan ng mahinang spray.
Dapat nalagyan din ito ng plastic na takip upang mapanatili ang halumigmig. Ang polypropagator naman ay gumagamit ng kombinasyon ng dalawang naunang sistema. Para dito, kailangan lamang ng maliit na hukay kung saan ang ilalim ay mga bato at tubig. Ang ibabaw naman ay buhangin kung saan itutusok ang mga cuttings. Tiyakin na palaging may tubig ang ilalim na bahagi ng polypropagator. Takpan din ito ng plastic cover upang hindi makawala ang halumigmig. Pagkalipas ng 2 buwan, tutubuan na ng ugat ang mga cuttings. Itanim kaagad ang mga ito sa mga seedling pots at dalhin sa recovery shed at hardening area tulad ng ibang seedlings. Pagkalipas ng 6 na buwan, meron ng maraming Dipterocarp species na maaaring gamitin para sa supplemental at enrichment planting. Kung iahambing sa oil drilling o pagmimina kaya, ang pagtotroso na yata ang may mas malinaw na kinabukasan dahil maaaring ibalik ang mga punong kinuha sa gubat ng mas marami pa kaysa punong kinuha. Ganun pala yung doming, ano? Kailangan pala ang itanim mo yung mga mabibilis na lumaking puno. Para kung sakaling umani ka, sabay-sabay silang lalaki, merong susundan uli na punong aanihin at magtatanim ka uli. Ganun ba yun? Tama yun, kahit yung dapat talaga magtatanim tayo palagi. Importante yan. Dapat malaman ng mga kabayan natin na importante yung pagtatanim ng species na yan. Lalo yung pangalan ng turo mga sa akin, palkata ba yung sinasabi? Mga mahogany, mga palkata. Turo mga sa akin, punta tayo sa gubat.